Aprobado na ang panukalang budget ng ilang ahensya ng gobyerno sa BICAM. Pero nakabinbin pa rin ang pondo ng DPWH. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Siya'y live mula sa PICC. Joan, ano na ang latest sa BICAM? Na sa halip na ipagpatuloy ang deliberasyon sa proposed 2026 budget ng DPWH, nagkasundo ang Bicameral Conference Committee na ipagpaliban na muna ito at unahin na muna yung iba pang mga ahensyang nakasalang. Nagsimula nga ito kahapon sa pangatlong araw ng kanilang pagpupulong dito sa PICC. Kasunod ito ng pagsusumite ng DPWH ng dagdag pang datos kaugnay ang Construction Materials Price Data o CMPD na patuloy pang pinag-aaralan ng Senado. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes, formal na nagsimula ang BICAM meeting at sinimula ng House at Senate panels ang deliberasyon ng Department of Agrarian Reform, Department of Interior and Local Government at Department of National Defense. Agad ding naaprubahan ang budget ng mga nasabing ahensya at isa sa mga naaprubahang pagtaas ng pondo ay ang substance allowance ng military at uniform personnel. I just wanted to manifest that both the House and the Senate have mutually agreed to adopt subsistence allowance as a common amendment for both houses. So that would be an amount totaling to 23,696,822,000 across the different agencies and attached agencies: Public Safety College, PNP, PJMP, BFP, PCG, NAMRIA, and the Bureau of Corrections. Dagdag din ni Swansing, tataas pa ang subsistence allowance ng military at uniform personnel from 150 pesos to 350 pesos per day. Sang-ayon din daw dito ang maraming senador, ayon kay Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian, kabilang na sina Senators Amy Marcos, Erwin Tulfo at Loren Legarda na umuupo rin bilang bahagi ng Senate panel sa BICAM. Mabilis din nagkasundo ang BICAM na aprubahan ang proposed 2026 OVP budget na 889.2 million pesos na siyang halagang nakasaad sa National Expenditure Program. Ito ay kahit pa mas mababa ang House version ng OVP budget na nasa 733 million pesos. Nakatakdang pag-usapan ng BICAM ang 2026 proposed budget ng DPWH ngayong araw matapos itong matenga dahil sa umano'y deadlock ng Senate at House panels. Naninindigan naman sina Gatchalian at Swansing na tatapusin nila ang Bicameral Conference Committee meeting ngayong araw, ang kanilang pang-apat na araw ng kanilang deliberasyon, dahil layon daw nila na maisumite itong General Appropriations Bill sa Malacanang bago pa magbagong taon. Sa ngayon ay ongoing na ang fourth day nitong Bicameral Conference Committee meeting dito sa PICC at ongoing yung deliberation ngayon sa iba't ibang mga ahensya. Kani-kanina lang ay naaprubahan na yung budget ng DOTR at bago tayo sumalang dito kasalukuyang pinag-uusapan yung budget ng ang budget ng Department of Agriculture. Kanina, idinilegarda na sinsinin pa sana lalo ng mga ahensya yung mga isinusumite nilang mga proposal lalo na sa House at sa Senate level. Kaugnay ito kasi ng farm to market roads na pinapapalitan ngayon ng DA dahil nagsumite sila ng bagong listahan ng mga proyekto na nagkakahalagang 8 billion pesos. Kasama din dito sa DOTR naman, may mga biglaang realignment sa kanilang budget. Kaugnay naman ang LRT1 Cavite Extension Common Station at Automated Fare Collection System. Pero napag-usapan ito kanina bago pa man naaprubahan ang budget ng DOTR. Kaya ipinahayag ni Loren Legarda ang kanyang frustration sa kanitong mga biglaang pagpapalit o mga realignment, mga adjustment na isinasagawa sa proposed 2026 budget dahil anya hindi dapat ito nangyayari at hindi na dapat ito maulit. At sinang-ayunan din naman ito ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian at House Appropriations Chair Mika Swansing. At yan na muna ang latest mula dito sa PICC. Balik sa iyo, Corina. Joan, so ano ang tansya? Mga anong oras sila matatapos niyan?
Corina, mukhang marathon ulit no itong BICAM dito sa PICC dahil medyo marami-rami pang nakasalang na ahensya ngayon at pag-uusapan pa nga nila yung budget ng DPWH na talagang usap-usapan hindi lang dito sa BICAM but also the public is really very concerned with the budget of the DPWH. So posible rin, Joan, na yan ay mag-spill over until tomorrow or even the next day dahil marami pang mga back and forth sa ahensya. Corina, sabi nga kanina ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian at House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na itatry daw talaga nilang tapusin ito ngayong araw dahil ayaw na nilang madelay pa yung pagpasa ng national budget natin for 2026. Pero dahil nga ganito yung eksena ngayon na marami pang kailangan pag-usapan ay titignan natin kung talaga bang matatapos nila yung deliberation nila ng General Appropriations Bill ng 2026 national budget ngayong gabi. Corina. Maraming salamat si Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa PICC. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.